Sa nakaraang kwento natin ay naalala ng dalawang ito si Haro ng West Gangbuk High ang dumalo sa Gangbuk Conference, at sa pagpapatuloy ng kwento. Tumawag si Bam Sangjiang at tinanong kung kamusta na roon. Sumagot si Chang Ju-min na may mga nakialam, kasama si Haro Siyang. Dagdag pa niya, mukhang magkaibigan sina Haro at Dong Kim, bagay na ikinagulat ni Bam Sangjiang dahil hindi kasama yun sa impormasyong nakuha niya tungkol kay Dong Kim. Sinabi ni Chang Ju-min na mukhang sinusubukan ni Haro na magtagal hanggang dumating si Kim Suyen. Sabi naman ni Bam Sangjiang, hindi agad makakarating si Suyen. May mga taong nakapwesto sa rutang dadaanan nito, kaya tiyak na matatagalan. Ibig sabihin, may sapat pa silang oras para tapusin si Dong Kim. Pinilit niya si Chang Ju-min na tapusin agad si Haro, ayaw niya ng panibagong gulo. Sumang-ayon si Chang Ju at sinabing si Jingguo na ang bahala. Sumugod si Jingguo kay Haro at binanggit kung gaano ito kaaliw sa pandinig. Napansin ni Daehyun at So Yang ang kakaibang kilos ni Jingguo. Tumindig si Jingguo at ipinahayag na baka hindi man siya kasing lakas ni Sek Kang o Yojana, siya naman ang ikatlong pinakamalakas sa South Gangbuk High. Hinablat niya si Haro at sinubukang sipain sa mukha. Aminado si Haro na malakas ito, pero kampante siya sa bilis niya. Dinuraan niya ito sa mukha, pagkatapos ay umikot sa likod ni Jingguo, hinawakan ito sa ulo, at sinuntok sa likod. Binilisan niya ang galaw, at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya. Iniisip na isang tama sa panga ay sapat na. Ngunit sinagot siya ni Jingguo, pinuri pa ang laway nito, at nagtanong kung ito raw ang gusto niya. Nagpatuloy sa pag-atake si Haro, ngunit bigla siyang tinamaan at tumilapon. Hinawakan siya ni Jingguo at sinabing parang mainit ang katawan nito. Sinimulan niyang tanggalin ang damit nito habang binabanggit na tutulungan niya itong lumamig. Agad sumigaw si Chang Ju-min na tigilan na ang kalokohan. Dapat tapusin agad bago pa dumating si Kim Suyen. Sumang-ayon si Jingguo at sinabing uunahin nila sina Dong Kim at So Yang. Tinanong ni Jingguo kung ano ang sinabi ni Bam Sangjiang, at sinagot ito ni Chang Ju, palpak ang plano na paadikin sila, kaya kailangan siguraduhin kahit makalusot pa si Kim Suyen, wala na itong magagawa. Inutusan niya si Jingguo na gamitin ang galing nito sa pagkuha ng larawan, gagamitin nila ito bilang panakot kapag dumating si Suyen. Tuwang-tuwa si Jingguo at sabik na nagtanong kung sino ang unang kukuhanan niya. Sinabi pa niya na matagal na siyang gustong kumuha ng magagandang litrato ng mga babae. Ngunit biglang sinampal siya ni Kim Daehyun. Sinabihan niya ito na kung hilig niya ay kumuha ng litrato, selfie na lang ang gawin niya. Tinuloy niya ang paninipa at panununtok kay Jingguo habang ito'y gumaganti rin. Sinabi ni Jingguo na sila rin daw ang nagpapakita ng tiyan at sumasayaw ng sexing galaw, at sila rin daw ang kusang pumunta para makipag-inuman sa mga lalaking hindi nila kilala. Idinagdag pa niya na nagpapanggap lang ang mga ito bilang inosente. Ipinagmalaki niyang siya ang mas mataas at sila'y wala lang. Dapat daw magpasalamat si Daehyun na kahit paano ay napabilang sa ranggo, ika-39. Hinamon niya ito kung kaya siyang talunin, dahil kahit anong pilit nito, hindi ito makakapantay sa kanya. Habang hawak-hawak niya si Daehyun sa ere, sinabing pasensya na kung sinaktan niya ito, pero siya raw ang nagsimula, sa pagsusuot ng ganoong damit at sa pag-astang inosente. Hinimok niya ang mga kasamahan na bilisan ang pagkuha ng larawan habang pinipilit ang dalawa. Ang layunin ay gamitin ito para pigilan ang anumang plano ni Kim Suyen, sakaling makalusot ito. Habang tumatakbo ng ubod ng bilis si Kim Suyen, isa-isang bumagsak ang mga punk na nadaanan niya. Sa isip niya, kailangan niyang magmadali at gamitin ang CHCH Changes card kay Haro. Nagpakita ang quest window na puno ng paninindigan si Haro at biglang umakyat ng husto ang kanyang potensyal. Pinagmasdan siya ni Jingguo habang nakatayo si Haro, at muling nagpakita ang quest window na umabot na sa rurok ang potensyal ni Haro. Nagpaabot ito ng pagbati at naghayag na tuluyan ng nagising ang kanyang potensyal. Bilang espesyal na gantimpala, ibinalik ng quest window ang lahat ng kanyang lakas at sigla. Inayos niya ang bahagi sa kanyang likuran at inisip na tunay ngang abala yon. Samantala, sinabi ni Chang Ju-min na ipagpatuloy ni Kim Suyen ang kanyang ginagawa at siya na ang bahala sa kalaban. Inilapat niya ang kamay sa balikat ni Haro at iminungkahing, bukod kay Dong Kim, maaari rin nilang gamitin ang dalagang ito bilang panakot kay Kim Suyen. Bigla niyang sinunggaban sa leeg si Haro at inihagis ito sa harapan ng sahig,
saka ipinatong ang kamay sa kanyang ulo. Mabilis na sumugod si Jingguo, na sa halip ay nagkomento kung gaano siya kaganda. Sa sandaling yon, nagpakita ang quest window na bilang gantimpala sa paggising ng potensyal ni Haro, nakatanggap siya ng isang Haro Kim Suyen eksklusibong attack card. Ipinahayag ni Jingguo na sisimulan niya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan. Ngunit muling nag-abiso ang quest window na nakamit na ang isang Haro eksklusibong attack card, ang Cap Era card, na nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na ilapat ang Cap Era laban sa mas mabagal na kalaban, na nagreresulta sa kritikal na pinsala. Kasunod nito, nagnotipika ang quest window na ginamit ni Haro ang kasanayan, sinipa si Jingguo at itinapon palayo. Dahil mas mabagal ang kalaban, agad siyang sinuntok sa leeg. Samantala, nakahiga si Daehyun sa kondongan ni So Yang, umiiyak habang nagsusumamo na tumigil siya sa pag-iyak. Hindi makapaniwala si Soa na nataman siya sa sikmura, ngunit nagpasalamat din kay Haro sa pagliligtas. Dumating si Kim Suyen at tinawag sina Jingguo at Chang Jumin, sabay sabing naroon na siya at hindi sila dapat huminto. Habang nakatingin kay Haro, pansamantalang natigilan si Suyen. Sa tabi, may isang punk na nagsabing baka nagkamali lang siya ng pasok sa lugar ng konstruksyon at nagpaliwanag na isa lamang siyang inosenteng dumaraan na walang kinalaman sa North Gangbuk. Walang pag-aatubili siyang sinuntok ni Suyen at ibinagsak sa sahig. Nakita siya ni Kim Daehyun at tinawag ang pangalan niya. Agad din siyang lumapit at tinawag ang kanyang kapatid, sabay sabunot sa buhok nito at tanong kung bakit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Habang nagrereklamo ito na masakit, ipinaliwanag niya na tumakbo siya mula sa bahay dahil sa kanya. Nagbanta ang kapatid na isusumbong siya kay ina na umiinom siya ng alak, ngunit nakiusap si Suyen na huwag gawin yon. Iginiit na hindi naman siya uminom. Dumating si So Yang at agad siyang niyakap, nanginginig sa takot ngunit kamandat upang ay pakitang ligtas na siya. Pinakalma siya ni Suyen, sinabing wala siyang kasalanan at tanging nagkamali lang sa pagkakaroon ng kaibigang pangit tulad ni Daehyun. Hinaplos niya ang ulo ni So bilang paghingi ng tawad sa pinagdaanan nito. Lumapit din si Haro at nagpahayag na siya talaga ang dumanas ng lahat. Sumang-ayon si Suyen at pinasalamatan siya sa pagbabantay. Inalok niya itong kumain bilang gantimpala, ngunit tumanggi ang dalaga, na ipinakita ang kanyang tibay. Ikinadina nila si Venus Kim at pinag-usapan ang simula ng after party. Tumanggi si Venus at ipinaliwanag kay Kim Daehyun na lahat ng kanyang ginawa ay dahil sa pagbabanta, sapagkat siya'y isang adik na may malungkot na nakaraan. Tinamaan siya ng kamao ni Daehyun at nagkomento na subukan niya rin maranasan yon. At saka pinuri kung gaano kasarap ang pakiramdam, gaya ng sa mga pelikula kung saan madalas ay sikmura ang tinatamaan. Napansin ni Haro ang tingin ni Suyen at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tumanggi si Suyen, sinabing wala siyang tinitingnan, ngunit sa isip niya ay nakapagtataka kung bakit hindi pa tapos ang quest. Nagpaalala ang quest window na ang pagliligtas kay Kim Daehyun kasama ang isang kakampi ay hindi pa ganap. Nagtaka siya kung bakit, gayong naniniwala siyang nailigtas na niya ito. Iminungkahi ni Daehyun kay So Yang na subukan din ang ginawa niya, ngunit tumanggi ito. Naisip ni Suyen na baka hindi pa niya nakikilala ang tinutukoy na kakampi, o baka kailangan niyang hulihin si Bam Sang-jang na siyang may pakana ng lahat ng ito. Habang iniisip kung saan nagtatago si Bam Sang-jang, lumapit si Haro mula sa kanyang likuran at nagmungkahing tingnan lamang ang sahig. Tinitigan ni Suyen si Venus Kim at inutusan itong tigilan na yon. Tinanong siya ni Daehyun kung bakit, ngunit ipinaliwanag niyang may plano siya at kakailanganin ang tulong nito. Samantala, sa South Gangbuk High Warehouse, nakaupo si Bam Sang-jang at nagbabasa ng mga dokumento. Nagkomento siyang nakatakas si Kim Suyen. Kumpirmado yun ni Chang Jin at inaming hindi niya inaasahan ang taglay nitong lakas. Naalala ni Bam Sang-jang kung gaano kabigat ang naging laban, halos maaga na niya ang pagkakataon, at saka nagtanong kung nasaan na si Jingguo Chen. Ipinaliwanag ni Jumin na sinusubukan niyang iliga si Kim Suyen at binanggit na sinabi niyang bibigyan siya ng oras upang makatakas. Idinugtong niya ang tanong kung nasaan na sila ngayon, at nagulat na may ganitong lugar pala. Sagot ni Bam Sang-jang, ito ang bodega ng South Gangbuk High, na tanging si Sik Kang lamang ang nakakaalam ng lokasyon.
Ipinaliwanag niyang dito nila iniimbak ang kanilang supply ng fentanyl at wala siyang nagawa kundi ibahagi ang lugar na ito dahil sinabi ni Jumin na dala niya ang dalagang iyon at ito lang ang pwedeng paglagyan para ikulong siya. Binalaan pa niya si Jumin na mas mabuting hindi siya nagsisinungaling. Inutusan ni Jumin si Venus Kim na dalhin ang dalaga, na ipinakilalang si Daehyun Kim. Tinitigan ni Bam Sang-jang ang dalaga at kinumpirma ngang siya nga si Daehyun Kim. Iminungkahi niyang maaari nila itong gawing bihag upang kalabanin si Kim Soo-yeon, saka inalis ang tape sa labi ng dalaga at sinabing pakinggan na ang kanyang boses. Ngunit isiniwalat ng dalaga na hindi siya si Daehyun, kundi isang copy cloud. Nagulat si Bam Sang-jang at nagtanong kung nilagyan ba siya ng gamot. Napahiyang humingi ng paumanhin si Jumin. Tinawag itong pinakamasama. Nag-usisa si Bam Sang-jang kung ano ang nangyayari at bakit humihingi siya ng tawad. Sagot ni Jumin, hindi niya kinaya ang malupit na pagpapahirap at napilitan siyang ipagkanulo ang South Gangbuk High. Lumipat ang tanawin sa nakaraan, kung saan ipinaliwanag ni Kim Soo-yeon ang plano. Una, inutusan niyang umuwi sina Kim Daehyun at So Yang, dahil siguradong nag-aalala na ang kanilang mga magulang. Umangal si Daehyun, sinabing kailangan ni Soo-yeon ang kanilang tulong. At tinanong kung hindi ba sila bahagi ng plano. Nilinaw ni Soo-yeon na yun mismo ang plano at pinilit silang umalis agad, itinuro pa na naghihintay na ang tsuper ng taxi. Sumang-ayon si Daehyun at saka sila umalis. Matapos makasigurong ligtas nang nakauwi sina Daehyun at So Yang, nagpakita ang quest window na nagsisimula ng masama ng copy cloud. Pagdating ni Huang, inulat niyang ginawa na niya ang iniutos at Jin-aisang ang dalawa. Pasasalamat ang tugon ni Soo-yeon, na tinawag pa itong honey. Idinagdag ni Huang na hindi rin nila alam kung nasaan si Bam Sang-jang. Ipinaliwanag naman ni Soo-yeon na may paraan para malaman yon, at iminungkahing unay atali nila ang copy cloud. Nalito si Haro, inisip na dapat ay umuwi na ito, ngunit siniguro ni Soo-yeon na ipapaliwanag niya ang lahat habang itinatali ito. Ipinahayag niya na ang kwento nilang ibabahagi ay nahuli ng South Gangbuk si Daehyun Kim, iginapos, at nabigo siyang mailigtas ang kanyang kapatid. Ang susunod, utos niya kay Chang-jin na kontakin si Bam Sang-jang at sabihing dala niya si Daehyun Kim. Dahil nais ni Bam Sang-jang na gamitin ito bilang bihag, ilalantad nito ang kanyang kinaroroonan. Pumayag si Jumin, ngunit binalaan siya ni Soo-yeon na huwag ipahalatang may ibang plano. Idiniin niyang kapag nabigo silang malaman ang lokasyon ni Bam Sang-jang, siya mismo ang mangungunang bugbugin silang dalawa. Bumalik ang tanawin sa kasalukuyan. Naiisip ni Soo-yeon na natagpuan siya ni Bam Sang-jang. Ngunit siya naman ang nakahuli sa lokasyon nito. Naiinis siyang tinatawanan siya ng kalaban. Tinuligsa ni Bam Sang-jang ang kanyang plano, tinawag itong hanggal at binanggit pa ang kanyang kapatid. Habang naglalakad ang lahat, nagnotipika ang quest window na ang copy cloud ay near recall, at tuluyang naglaho ito. Nabigla si Soo-yeon, iniisip kung saan napunta si Daehyun gayong nakagapos pa ito kanina. Habang tinatanong siya ni Haro kung ano ang ginagawa niya, tinak pa ni Soo-yeon ang mga mata nito. Saka tinawagan niya si Bam Sang-jang at tinanong kung hindi pa rin niya nahuhulaan ang mangyayari. Ipinaliwanag niyang siya mismo ang babasag sa kanya. Muling nagsindi ng sigarilyo si Bam Sang-jang at tinanong kung talagang naniniwala itong ganoon siya kaangal. Ibinunyag niyang matapos tumawag si Chang Jumin, nakaramdam siya ng kaba at agad nakipag-ugnayan sa ilang kasamahan. Ngunit tiwala si Soo-yeon na hindi pa tapos ang lahat. Iniisip niyang perpekto ang kanyang plano at pinagtawanan si Bam Sang-jang na akal ang nag-iisa siya sa napakalaking bodega. Ipinaliwanag niya na ipakikilala niya ang espesyal na unit ng South Gangbuk, ang Top Dog Hunting Team. Sinabi niyang matapos marinig na lumikha ng sariling aksyon na grupo si Yahan upang tugisin ang mga nangungunang delinkwente sa bawat paaralan, nagtatag din sila ng sariling koponan sa South Gangbuk High. Hindi niya akalaing magagamit na niya ito ngayon at iniutos niyang patayin ang kalaban. Sa isip ni Soo-yeon, tunay na estratiga ang ginagawang pagkakataon ng isang banta. Sa sandaling yun, dumating si Chokyong sakay ng motorsiklo, tinanggal ang helmet, at galit na nagtanong kung sino ang nang-ahas na saktan ang kanyang kapatid. Itinapon ni Bam Sang-jang ang sigarilyo at pasiga na nagtanong kung anong ginagawa ng North Gangbuk High doon. Napagtanto ni Soo-yeon na si Chokyong ang hinihintay niyang kakampi. Sa pagtitig sa quest window, napansin niyang pareho silang may iisang hangarin at sinabing oras na upang magsimula.
Nag-abiso ang quest window ng pagsisimula ng bagong misyon. Nagtanong si Bam Sang-jang kung sila na yon, at kinumpirma ni Chang Jumin, ipinaliwanag na pinili niya mula sa lahat ng estudyante sa teritoryo ng South Gangbuk ang mga pinakamagaling lumaban upang buuin ang Top Dog Hunting Team. Tinanong ni Bam Sang-jang kung bakit pinagsuot ng uniforme ng South Gangbuk High ang lahat ng kasamahan nila. Ipinaliwanag ni Chang Jin na marami sa kanila ang tumigil na sa pag-aaral kaya magiging mahirap silang makilala mula sa mga kalaban kapag nagkagulo. Kaya iminungkahi niyang isuot nila ang mga uniforme. Naiinis si Chang Jumin sa aksyon ng grupo ni Yahan at binanggit na sa wakas ay may sarili na rin silang espesyal na pangkat. Iminungkahi niyang ipadala ang kalahati ng grupo kay Sekang, habang idinagdag naman ni Bam Sang-jang na itatabi niya ang natitira, dahil kailangang pabagsakin nila si Kim Suyen. Naisip ni Suyen kung bakit tila nahihirapan ang Top Dog Hunting Team sa iisang tao lamang. Samantala, 2 tauhan ang pinabagsak ni Chakyong gamit ang Nietzsche Choke. Nang tanungin ng isa kung sino siya, napansin ni Suyen ang lakas nito. Habang binabayo pa ng mga suntok si Chakyong ang ibang punk, nagtanong siya kung sino ang nang-ahas na saktan si Soa. Sinuri niya ang tibay, lakas, at teknik ng kalaban. Nagtaka si Bam Sang-jang kung paano nagawa ng isang nakapwesto lang sa ika-20 na ranggo na maging ganoon kalakas. Inamin niyang kamangha-mangha ang estilo ng pakikipaglaban ni Chakyong, pero hinikayat ang lahat na kalimutan ito at magtuon sa pagdakip sa tinawag niyang cutie upang makuha ang kanyang headband at ibenta ito online. Sa unay inakala ni Suyen na si Haru Kim Soo-hang, na nasa ika-39 na ranggo, ang tinutukoy. Ngunit nang makita niyang lumalaban si Haro ng may bilis at lakas, napaisip siyang hindi ito maaaring totoo. Tinangka siyang atakihin ng isang punk ngunit mabilis itong nakaiwas. Napansin ni Chakyong na kung sakaling kabilang si Haro sa North Gangbuk High, tiyak na mas mataas ang ranggo nito kaysa 39. Pinatawag ni Bam Sang-jang ang lahat upang sabay-sabay umatake. Mabilis na sinuntok ni Suyen ang kanyang mukha. Nagulat si Bam Sang-jang at naglabas ng sigarilyo. Tinawanan ang sitwasyon at ipinaalala na isa rin siya sa pinakamalakas na mandirigma ng South Gangbuk. Ngunit muling binayo ni Suyen at tinawag itong maghanda sa laban. Nagbigay ng normal card ang quest window na nagpalakas sa kanya laban sa mga mahina ngunit mahina naman laban sa mga malalakas. Nakadetalye na tataas ng isang antas ang lakas ng gumagamit kung mas mababa ang tibay ng kalaban. Nag-abiso ang quest window na tumaas na nga ang kanyang lakas at mabilis niyang pinabagsak si Bam Sang-jang. Hinawakan niya ito sa kwelyo at mariing sinabi na kapag ginulo ang kanyang pamilya, papatayin niya ito. Tumugon si Bam Sang-jang na sinubukan lang niya ngunit hindi niya talaga nagawa. Pinagmamasdan ni Haro si Suyen at napansin na bagaman tila kalmado ito kanina, ngayon ay nag-uumapaw ang galit. Napagtanto niyang matindi ang proteksyon nito sa mga taong mahalaga sa kanya. Habang patuloy ang mabagsik na pambubugbog, inamin ni Haro na magkaiba talaga sila at tinawag itong nakakatakot kahit nakahandusay na si Bam Sang-jang. Itinanong niya kung ito ba'y dahil kabilang sila sa Top Dog Hunting Team at naitanong din kung nasaan ang hinihintay na kakampi. Sagot ni Suyen, magandang tanong yon, saka Lam-inga. Ibinulalas ni Bam Sang-jang na hindi lang ang Top Dog Hunting Team ang kanyang tinawag. Nagpakilala siya ng isa pang darating, si Yula, na agad na sumugod kay Chakyong at inatake ito. Habang tumatakbo sina Suyen at Haro, hinaranggan sila ng ilang punk, tinanong kung saan sila pupunta, at nagbanta na kailangan muna nilang lampasan ang mga ito. Tinawag ni Yuona ang pansin ni Chakyong at sinabing magsisimula pa lang sila. Napagtanto ni Chakyong na kasing lakas niya ang kalaban ngunit mas mabilis. Pinilit niyang hadlangan ang mga atake ngunit hindi niya nasusundan ang bilis nito. Habang tumatagal, mas lalo siyang nahihirapan at napagtanto niyang baka matalo siya. Subalit may tinatago siyang lihim na atake. Sinubukan niyang mag-counter ngunit agad itong nakaiwas. Naisip niyang iyon ay isang atakeng kayang bumuwag ng sinuman. Muling pinuruhan siya ni Yuona, na nagpaalala sa sinabi ni En na minsan sapat na ang isang matinding suntok. Ngayon, panahon na upang ipataw ang suntok na iyon. Bagaman hindi siya kumpiyansa sa bilis, buong lakas siyang gumawa ng isang hagis, ibinagsak ang kalaban sa sahig. Huminga siya ng malalim, iniisip na muntik na siyang mapahiya ngunit masaya siyang kahit papaano'y nagtapos sa patas. Pareho silang napagod at bumagsak sa sahig. Tumindig si Yuona at pinagmasdan siya.
Habang nakahiga, naisip ni Chakyong kung gaano ito kaangal na taglay na nga ang lakas at bilis, mahusay pa sa pagtanggap ng mga atake. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito natitinag kahit napalibutan. Ipinasak ni Yuona ang paa sa kanyang bibig, at napagtanto niyang puno ito ng kumpiyansa. Dumating si Suyan, ngunit inunahan siya ni Haro at sinabing siya na ang bahala. Tinawag siya ni Suyan ng dearest, ngunit tinanggihan niya at nakiusap na huwag siyang tawagin ng ganoon. Sumang-ayon si Suyan, at sabay-sabay nilang hinarap si Yujana na nagtangkaring mag-counter ngunit mabilis na nailega ni Haro ang atake. Nag-abiso ang quest window na nabuo ang isang side quest na pinamagatang Revenge, kung saan si Haro ang lalaban at tatalo kay Yujana kapalit ng gantimpalang isang platinum card. Agad siyang sumipa sa mukha ng kalaban at muling nag-abiso ang quest window na ginamit niya ang Cap Era skill, nagdulot ng critical hit, at bumagsak si Yujana sa sahig. Habang nagbabangon, sinuntok niya si Haro ngunit mabilis din siyang binal-ika ng suntok nito. Kapwa sila nagpalitan ng mga atake hanggang sa sinunggaban ni Yujana ang kanyang binti, ngunit tumalon si Haro patungo sa kabilang panig at muling sinipa ang kalaban. Pinagmamasdan ni Kim Suyan ang dalawa at naisip kung gaano katindi ang kanilang laban. Lumitaw sa isip ni Haro na hindi lang si Yujana isang striker kundi isa ring grappler. Tinanggap niya ang hamon na hulihin siya at agad tumakbo upang umatake. Muling nag-abiso ang quest window na ginamit ni Haro ang Cap Era skill. Samantala, si Hyundong Kim, na hindi kabilang sa ranggo ng South Gangbok High, ay nakatago sa likod ng isang haligi at lihim na nagmamasid. Napansin niyang unti-unting nawawala ng bentahe si Yujana at kung magpapatuloy ito, tiyak na malalagay sa panganib ang South Gangbok. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono ni Suyan. Nang silipin niya ang screen, nakita niyang si Jokjang ang tumatawag. Sinagot niya ito at agad na nagtanong si Jokjang kung siya ba'y nasa teritoryo ng South Gangbok. Kinumpirma ni Suyan na kasama niya si Haro sa pakikipaglaban. Binalaan siya ni Jokjang na hindi pa tamang oras para dyan. Habang tumitindi ang bakbakan at sumisipa si Haro kay Yujana, nagpahayag si Jokjang na wala na silang ibang pagpipilian. Tinanggap ito ni Suyan at ginamit ang UPK John, ipinatupad ang Sukchiga upang itaboy ang mga kalaban. Nang usisain siya ni Jokjang sa kanyang mga hakbang, ipinaliwanag ni Suyan na hindi na sila pwedeng magsayang ng oras. Kailangan nilang pabagsakin si Yujana at agad na lisanin ang lugar. Ipinaalala niyang nasa mismong bodega sila ng South Gangbok High, ang taguan ng kanilang mga droga, at alam ito ni na Jokjang at Seik Kang. Tiniyak niya na pad-ating na ang mas maraming tao mula sa kampo ng South Gangbok, kasama ang mga mataas na ranggo, at sa kanilang pagod, hindi na nila kakayaning makipaglaban sa lahat. Kaya mariin niyang idiniin ang pangangailangang matapos agad kay Yujana at makaalis. Sabay nilang sinugod si Yujana. Nag-abiso ang quest window na ginamit ni Suyan ang Berserker card, na nagbigay sa kanya ng 2 minutong resistensya laban sa anumang sakit. Sinunod niya ito ng maximum capacity card, na nagdagdag ng 220 libra sa kanyang weight limit sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos ay ginamit niya ang CHCH Changes card upang ipagpalit ang kanyang mga istatistika kay Heijen Gu. Kahit alam niyang 5 segundo lamang tatagal ang epekto, nagmamasid si Prono Kim at napansin na pati si Suyan ay sumabak na rin sa laban, palatandaan na nasa alanganin na si Yujana. Habang umaalalay si Haro, iminungkahi ni Suyan na magsagawa sila ng sabayang pag-atake. Pareho silang tumakbo at sabay na sumipa kay Yujana. Sa kabilang panig, dumating ang ilang punk, nagtataka kung bakit patay ang mga ilaw. Isa sa kanila ang nagsabing baka may ibang tao ring naroon. Agad nagbukas ng ilaw mula sa cellphone si Hyundong Kim at itinuro kung nasaan si Yujana. Umamin si Yujana na siya ang nagpatay ng ilaw. Nagmungkahi si Suyan na hanapin ang light switch. Pagbalik ng kuryente, napansin nilang nakatakas si Yujana at nawala maging si Bam Sangjang. Pinag-isipan nila kung paano nito nagawang buhatin ang dalawa sa napakaikling oras, inisip pa kung baka isang sanay na weightlifter. Gayunpaman, buo ang paniniwala ni Suyan na kung dala ni Bam Sangjang ang dalawa, tiyak na bumagal siya. Kung hahabol sila ngayon, maaari pa nilang abutan. Ngunit ipinaalala niyang masyadong matatagalan kung tatapusin pa nila ang laban, at kailangang umalis bago pa dumating ang lahat ng tauhan ng South Gangbok High. Sa huli, idineklara niya na panalo sila sa labang yun.
Nag-abiso ang quest window na natapos ang dalawang quest. Ang una ay ang pangunahing quest na iligtas si Daehyun Kim kasama ang isang kakampi. At ang ikalawa ay ang side quest kung saan tinalo ni Haro si Yoo Jana. Ipinahayag din ng quest window na nakatanggap siya ng 2 platinum cards at 2 bagong baraha, isang normal card na tinatawag na camera na ginagamit upang ipakita ang lahat ng ito, at isa pang lucky bag card bilang papalapit na gantimpala para sa bagong taon. Nagpasalamat si Chaeki kay Suyen sa pagprotekta kay Soa at sinabing may malaking utang na loob ang North Gangbok sa West Gangbok. Nangako siyang isusumbong ito sa kanilang nakakataas. Nakahinga ng maluwag si Suyen at naalala ang sinabi ni Chungyang na kahit maaari niyang kalimutan ang mga nagkasala sa kanya, hindi niya kailanman dapat kalimutan ang mga nagpakita sa kanya ng kabutihan. Pagkatapos noon, umalis si Chungyang. Habang nag-iisip, napagtanto ni Suyen na hindi niya alam noon na si Chungyang pala ay si Bagman Kim. Ipinahayag ni Haro na hindi naman sila ganoon kalapit at ilang ulit lang silang nagkita, ngunit tila kakaiba na kilalang kilala siya ni Chaeki. Naisip ni Suyen kung bakit ito dumating at pinagnilayan kung gaano na siya kalakas ngayon. Binanggit ni Haro na buong araw silang nakipaglaban ngunit tila kakaunti lamang ang kanilang nakamit. Ngunit itinuwid ni Suyen na marami silang naipanalo, habang itinuturo ang mga bihag na miyembro ng Top Dog Hunting Team ng South Gangbok High. Nang tanungin ni Haro kung bakit isinama pa niya ang mga ito, ipinaliwanag niya na nailipat na ang Fenil kaya maaari na silang palayain. Ngunit binanggit niyang may iba pa siyang plano para sa kanila. Humarap siya sa Top Dog Hunting Team at ipinaalala na lahat sila ay nakasaksi kung paanong silang dalawa lamang ni Haro ang nakatalo kina Bam Sangjang at Yoo Jana, kahit wala ang pinakamalakas na mandirigma ng West Gangbok. Idiniin niyang kung naroon si Kuza o El Diablo, tiyak na wala nang matitira sa kanila. Ipinahayag niyang nasa bingit na ng pagbagsak ang South Gangbok High. Dagdag pa niya, bagaman nakabalik na sina Bam Sangjang at Yoo Jana kay Sekang, sapat na silang dalawa upang pigilan ang pinagsanib na puwersa ng West at East Gangbok. Tumungo siya sa punto at inimbitahan ng buong Top Dog Hunting Team na sumama sa West Gangbok High, idiniing ito ay para sa kanilang sariling kapakanan. Agad nag-abiso ang quest window ng paggamit ng Silver Tongue, na nagpalakas ng tsansa sa kanyang pananalita upang makumbinsi ang kabilang panig. Sa huli, nagpahayag ng katapatan ng grupo at iniulat ng quest window na ang 15 miyembro ng Top Dog Hunting Team ay opisyal ng sumapi sa West Gangbok High. Kinabukasan, nagbigay ng leksyon ng guro sa klase. Nakaupo si Suyen, iniisip kung gaano siya napagod sa nagdaang weekend. Hindi niya inakalang tatargetin ng South Gangbok ang kanyang kapatid. Inalala niya na baka gumawa pa ang mga ito ng mas maruming paraan, marahil pati pamilya niya ay balaki ng saktan. Ngunit nagpasalamat siyang si Haro ay nakarating na sa awakening. At bagaman hindi niya inasahan na matatalo nito si Yoo Jana, ipinagmamalaki niyang lumakas na rin ang West Gangbok High. Habang nasa klase, humingi ng pambura si Kisekbik. Sumang-ayon siya at naalala ang kanyang kaklase na nagreklamo ng kagat ng insekto. Nagboluntaryo siyang tulungan ito sa pamamagitan ng pagdiin gamit ang kuko upang mawala ang KT. Nang sabihin ng kaklase na sa talampakan nito nakagat, bahagya siyang nagulat ngunit nagbiro na maaari niya itong gawin sa recess. Ngunit inabante ng kaklase ang paa at hiniling na gawin na ito ngayon. Sa kabila ng leksyon, pumayag si Suyen at tinulungan ito, habang binalaan na kapag nahuli sila ng guro, kasalanan ng kaklase niya. Napansin sila ng guro at pinaalalahan ng huwag magloko habang nagtuturo. Pinagtakpan ni Suyen, sinabing wala naman silang ginagawa. Samantala, sa South Gangbok High, humingi ng tawad si Bam Sangjang. Inamin niyang natalo siya kay Suyen dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at humiling ng parusa para sa kanyang kabiguan. Ngunit sinabi ni Sekang nakalimutan na yun at hindi siya paparusahan. Tinatanong kung nakita na ba siya nitong manakit ng sarili nilang tao. Nagpasalamat si Bam Sangjang, ngunit bigla siyang sinampal ni Sekang, na nagsabing ngayon ang tamang oras para magsimula. Tinuligsa niya ito dahil sa labis na kumpiyansa na kayang durugin si Suyen. Ngunit natalo pa rin kahit kasama si UJNA at ang Top Dog Hunting Team. Idinagdag pa niya na hindi lamang sila natalo, kundi pati ang buong Top Dog Hunting Team ay napunta na sa panig ng West Gangbok. Binigyang diin ni Sekang ang kanilang supply ng Fenil habang humingi ng tawad si Bam Sangjong.
Ipinaalala ni Sik Kang sa buong koponan na seryoso na ang sitwasyon sapagkat natalo ni Kim Suyen si Bam Sangjang at nasakop ang kanilang teritoryo sa kanluran. Dagdag pa niya, si Yahan ay papalapit mula sa silangan. At ngayon ay lantad na ang kanilang pangunahing teritoryo sa harap ng pinagsanib na puwersa ng kanlurang alyado. Sinabi ni Bam Sangjang na may plano siya at hiniling kay Sik Kang na pagkatiwalaan siya sa huling pagkakataon. Pumayag si Sik Kang ngunit binigyang diin na wala na silang maaaring pag-urungan. Ipinaliwanag niyang kung matatalo pa rin sila ngayon, yun na ang katapusan ng South Gangbuk High. Idineklara niya na ito na ang kanilang huling laban. Samantala, sa bahay ni Kim Suyen, nagtanong siya kung ano ang problema at tinawag ang Copy Cloud. Nakahiga ito sa kama at hindi siya kinakausap. Ipinaabot ng Copy Cloud na ginamit lamang siya ni Suyen. Ipinaliwanag niyang tinawag siya dahil inaya itong mamasyal, ngunit kalaunan ay ginapos at ibinilanggo, isang malinaw na anyo ng pagpapahiya. Inalala ni Suyen ang pangyayari at inamin sa sarili na kung siya man ay nasa kalagayan nito. Magagalit din siya. Naisip niyang malamang naghihintay ito sa dilim, mag-isa at tahimik. Sa huli ay sinabi niya na gagawin niya ang anumang naisin ng Copy Cloud at hiniling dito na sabihin kung ano ang gusto nitong maranasan. Dagdag pa niya na tigilan na ang labis na pagbabasa ng mga libro sapagkat mas mahusay pa itong magsalita kaysa sa kanya. Hindi nagtagal, itinapon ng Copy Cloud ang kanyang cellphone at inutusan siyang tingnan ito. Lumabas doon ang impormasyon tungkol sa Seoul World Culture Festival. Pagkaraan, dumalo silang dalawa sa nasabing pista. Namangha si Suyen sa dami ng tao at naisip niyang ito nga ang uri ng kaganapan na nais buuin ng Copy Cloud. Tinanong niya kung mas maayos na ang pakiramdam nito. Tumango ito at sinabi na masaya siya. Pinuna niya ang labis na pagtango nito na para bang isang walang laman na ulo. Tinanggap ng Copy Cloud ang puna at sinabing maganda ang kanyang pagkakakubli. Nagpasya silang magmasid sa mga tao. Sa gitna ng kasiyahan, dumating si So Yang at tinawag siya. Ipinaliwanag nitong kasama sana niya ang ilang kaklase ngunit noalay sa kanila sa dami ng tao. Samantala, kinuwento ng kanyang mga kaibigan na umalis si So Yang upang ayusin ang isang bagay at iniwan silang magpatuloy sa kasiyahan. Nang mabanggit ni So Yang ang pangalan ni Daehyun Kim, biglang naglaho ang Copy Cloud. Nag-abiso ang quest window na ito ay recalling. Naisip ni Suyen na dapat niya itong muling ipatawag sa lalong madaling panahon. Habang nag-aalok ng tulong si Suyen kay So Yang upang hanapin ang mga kaibigan nito, biglang naramdaman niyang may nag-abiso mula sa quest window, ngunit malabo ang mensahe. Naisip niyang baka guni-guni lamang yon. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at mahigpit na kumapit si So Yang sa kanyang braso, sinabing ayaw nitong mawala siya sa gitna ng siksikan. Pinayagan niya ito, inisip na tama lang yon dahil napakaraming tao. Samantala, napadpad ang Copy Cloud sa isang lugar na punong-puno ng sigawan at hiyawan ng mga tao. Inuusal ang pangalan ni Alisa, miyembro ng girl group na Parfit, na umaawit sa entablado. Habang pinagmamasdan nito ang pagtatanghal, si So Yang naman ay nagkulay ng maliit na puso sa pisngi ni Suyen. Para kay Suyen, tila isang bagyo si So Yang na walang mapipigil. Huminto siya upang hindi masira ang pintura. Pagkaraan, bumisita sila sa isang astrologo na nagbasa ng mga baraha at nagdeklara na sila ay perpektong magkatugma. Habang kumakain ng sorbetes, hindi inaasahang ginamit ni So Yang ang kanyang kutsara. Nagulat siya at nagpaumanhin ito agad, ngunit dama ni Suyen ang kakaibang bigat ng sitwasyon. Naisip niyang wala siyang sapat na oras at kailangan niyang muling ipatawag ang Copy Cloud. Nagpaalam siya upang pumunta sa palikuran. Sinabi nitong mabilis lang siya, ngunit itinuro ni So Yang ang isang direksyon kung saan dumaragsa ang tao. Doon, nakita nilang lahat ay humahanga kay Alisa, na mas maganda pa raw sa personal. Naglakad ito papunta sa kanilang kinatatayuan at tinawag ang pangalan ni Suyen. Ikinagulat niya, ipinaliwanag nitong hindi sila magkalapit ngunit hiniling na makasama siya. Hindi nagtagal, dumating ang Alisa's Cloud. Habang pinagmamasdan nito ni So Yang, nagtanong kung sino ang bagong dumating. Matatag na ipinahayag ni Alisa na hindi yun saklaw ng iba at sinabi niyang ang kasama niya ay ang kanyang master, ngunit tinawag niyang isang peasant si Suyen. Agad niyang hinawakan ang kamay nito at hinayla palayo, dahilan upang mamangha at mapatigil ang lahat ng tao sa paligid. Isa-isa nilang tinakpan ang kanilang bibig sa gulat,
Kabilang na si So Yang na nag-isip na si Suyen nga ba ang kanyang master. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nagtatanong kung totoo bang si Kim Suyen ang tinutukoy na master ni Alisa, at kung ito nga ba ang tunay na Alisa. May iba pang nagduda kung isang social experiment lamang ba ang kanilang nasaksihan. Dahil sa lumalaking kaguluhan, mabilis na hinayla ni Suyen ang kamay ni na So Yang at Alisa, tumakbo ng mabilis at sinabing kailangan nilang makaalis agad. Ipinaliwanag niyang pinsan niya ito mula sa France at ang pangalan nito ay Cloud. Nagduda si So Yang at tanong kung Claude ang ibig niyang sabihin, ngunit iginiit ni Suyen na Cloud ang pangalan dahil hippie ang mga magulang nito. Sinabi pa niyang hindi ito si Alisa, kundi kamukha lamang, dahil pareho silang may dugong Koreano. Ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang telepono na kasalukuyang nasa livestream si Alisa at ipinaliwanag na nasa loob pa ito ng kanyang sasakyan sa oras na yun. Napanatag si So Yang at humingi ng paumanhin dahil hindi niya alam na may pinsan si Suyen mula sa France. Habang sila'y nag-uusap, nilapitan ni So Yang ang copy Cloud at nagsalita ng Pranses. Nagulat si Suyen at naisip kung paano niya ipapaliwanag, sapagkat hindi marunong ng Pranses ang Cloud. Nagtaka si So Yang kung bakit, gayong sinasabi nitong galing siya sa France. Pinilit ni Suyen na isipin kung paano niya malulusutan ang sitwasyon. Dumating ang mga kaibigan ni So Yang at sinabing matagal nila siyang hinahanap. Ipinaliwanag nilang akala nila ay babalik siya agad matapos ayusin ang dapat niyang gawin. Ipinaalala ng isa na tinawagan siya ng kanyang ina, dahilan upang magpasya siyang umuwi. Nagpaalam siya kay Suyen, at kumaway ito bilang tugon, sabay sabing magkikita silang muli. Pagkaalis ng mga kaibigan, sinabi ni Suyen sa Copy Cloud na oras na para maglaan sila ng panahon para sa cousin bonding. Sumang-ayon naman ang Cloud, ngunit napansin ni So Yang na tila kakaiba ang kanilang ugnayan. Hinawakan niya ang isang kutsara at ipinaalam sa kanyang kaibigan na hindi niya ito ipapahiram kaninuman, sabay din nilaan yon, na nagdulot ng dagdag na pagkailang kay Suyen. Sa kabila ng lahat, humingi ng tawad ang Copy Cloud kay Suyen, tinawag itong master, at ipinaliwanag na inakala niyang magandang solusyon ang pagkopya sa isang K-pop star. Ngunit hindi niya inasahan na ganito kalala ang magiging resulta. Pinagaan ni Suyen ang loob nito, sinabing wala itong dapat ipagpaumanhin at maaaring sabik lamang itong makalabas. Namula ang kanyang mukha at inamin na yon ang unang pagkakataon na nakita niya ng malapitan ng isang tanyag na personalidad. Hinawakan siya ng Copy Cloud at nagpasalamat, sinabing nagpapasalamat siya sa pagpayag nito na siya ay mabuhay sa mundong ito. Dagdag pa niya, darating ang panahon na susuklian niya ang lahat ng kabutihang ibinigay nito sa kanya. Samantala, sa silid ng kanilang club, nakaupo si Kim Suyen kasama ang kanyang mga kasama. Nagpahayag ng pagkainip si Kuza na palaging doon ginaganap ang kanilang mga pagpupulong, at sang-ayon naman si Hyun Dong-le, na nagsabing galing pa siya ng gangbok. Inisip ni Suyen na may punto sila at tinanong kung saan sila dapat magtipon sa susunod. Bago pa man sila makapagdesisyon, biglang bumukas ang pinto at may pumasok na nagsabing may emerhensya. Nabigla si Suyen at agad nagtanong kung ano ang nangyayari. Pinakita ng bagong dating sa pamamagitan ng mga kumpas ng kamay na matindi ang sitwasyon. Naisip ni Suyen na lalo pang lumalala ang kalagayan. Samantala, sa South Gangbok High, tinawag ni Sekang si Bam Sang-jang at sinabing magsimula na ito sa pagbibigay ng ulat dahil naroon na ang lahat. Ipinaliwanag ni Bam Sang-jang habang nakaturo sa mapa na halos wala na silang natitirang teritoryo, at mababa ang morale ng kanilang mga tao. Malinaw, aniya, na alam ng West at East Gangbok ang kanilang kahinaan at tiyak na hindi magdadalawang isip na umatake. Hindi na ito isang maliitang sagupaan kundi isang ganap na digmaan laban sa pinagsanib na puwersa ng dalawang panig. Binigyang diin niya na kung matatalo pa sila ngayon, tuluyan ang mawawala ang South Gangbok High. Sa pagpupulong ng South Gangbok High, tinanong ni Sekang si Bam Sang-jang tungkol sa kanyang plano. Kalmadong sumagot si Bam Sang-jang na mas matatalino ang kanilang mga kalaban kaysa sa kanya, at dahil doon ay sigurado siyang gagana ang kanyang plano. Sa gitna ng usapan, may biglang pumasok na isa at nagdeklarang may emerhensya. Agad nagtanong si Sekang kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng tao na gumagalaw na ang East Gangbok High. Napaisip si Sekang kung papunta ba sila para kay Yohan, ngunit mabilis itong sumabat at sinabing panalo na sila. Sa kabilang banda,
Sinubukan ni Di Taxo na payuhan itong hayaan na lamang, ngunit pinuna siya ni Siyong Ryo at tinanong kung ang ibig ba niyang sabihin ay sobra siyang maingat. Kinwestiyon nito kung hindi ba iisa lang ang kahulugan ng dalawa. Hindi nagustuhan ni Yahan ang kanyang tono at tinawag siyang kahihiyan ng kanilang grupo, dahilan kaya iniisip ng iba na puno ng hanggal ang East Gangbok High, at siya ang pinakamasahol. Dumating din si Chang Won-yam habang si Siyong Ryo ay nagpresentang siya ang magtuturo sa kanila. Tinanong niya kung nasabihan na ba si Sweo Kim, at kinumpirma ni Siyong Ro na papunta na rin ito kasama ng kanyang tropa. Masaya namang nagkomento si Yahan na mabuti yun at iminungkahi na tawagin si Sik Kang para pamunuan silang lahat. Samantala, sa kabilang panig, ipinaliwanag ni Hyun Dong Lee na bagamat mas marami ang mandirigma ng East Gangbok High, kakaunti ngunit makapangyarihan ang South Gangbok High. Marami itong mga malalakas na manlalaban at iba pang mahuhusay na individual, samantalang binubuo naman ng East Gangbok High ang piling-piling mga mandirigma. Binigyang diin niya na ang mga ranggo ika-4 pataas mula sa East Gangbok ay kahindik-hindik ang kakayahan at labis na pinahahalagahan ni Yahan. Dagdag pa ni So-yun Kim, may magagaling din naman silang kasama sa kanilang panig. Nagbigay abiso ang quest window tungkol sa pangunahing misyon, The Fall of South Gangbok High. Ang unang quest ay ang pagtalo ni Kim Suyan at ng kanyang grupo sa 50 karaniwang mandirigma ng South Gangbok High. Ngunit hindi pa malinaw ang gantimpala. Ipinaliwanag niyang kailangan na nilang kumilos dahil tiyak na ito na ang huling araw ng South Gangbok High. Sa puntong yun, dumating ng hingal si Jokjang, mabilis na nagpahayag na hindi sila maaaring unang umatake sa South Gangbok High. Nagtanong si Kim Suyan kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaalala pa na nangako siyang makikipaglaban ayon kay Yahan. Ngunit mariing ipinaliwanag ni Jokjang na yun mismo ang dahilan kung bakit hindi sila dapat mauna. Kung sila ang unang umatake, tiyak na pagkatapos ng labanan, kapag pagod na sila, agad silang tatraydoren ng East Gangbok High. Sinabi ni Jokjang na tiyak na babagsak ang South Gangbok High ngayong araw dahil sa puwersa ng West at East, ngunit pinaalala niyang hindi permanente ang alyansang yun. Agad itong matitigil pagkapulbos ng South Gangbok, at malamang na ang East ang susunod na titingin sa kanila bilang kalaban. Kaya't malinaw na gusto ni Yahan na sila ang unang umatake para sa kanila mapunta ang bagbog at kapag nanghina na, saka sila dudurugin ng East Gangbok High. Pinapurihan ni Suyan ang payo at nagbigay ng palakpak ang lahat para kay Jokjang, na medyo nahiya at nagbiro pang namumula siya. Ngunit pinaalala rin niyang kailangan pa rin nila ng magandang dahilan upang tumanggi. Ipinaliwanag ni Suyan na may naisip na siyang paraan at tiniyak na hindi sila dapat mag-alala. Ilang sandali ang lumipas, tinanong ni Yahan ang isang tao kung ano ang sagot ni Kim Suyan. Ipinaliwanag ng tao na hindi sila makakaatake agad dahil may ilan pang natitirang grupo na tapat sa South Gangbok High at maaaring umatake sa kanilang likuran kung pipilitin nilang sugurin si Sik Kang. Dagdag pa nito, sila na ang baalang lumusab muna sa mga grupong iyon bago harapin si Sik Kang. Kaya dapat ang East Gangbok High ang unang kumilos. Pagkaalis ng sugo, nagkomento si Chen Ang-yong na mas matalino si Kim Suyan kaysa sa kanilang inaakala at tila may magaling na tagapayo ang kanyang grupo. Sang-ayon si Yahan, binanggit ang pangalang Jokjang, habang nagsisindi ng sigarilyo. Nagtanong naman si Chino Yam kung sila na ba ang unang susugod sa South Gangbok High gaya ng mungkahi ni Kim Suyan. Tumanggi si Yahan at sinabing walang saysay na ubusin ang kanilang mga tauhan. Idiniin niya na uunahin nilang durugin ang mga tauhan ng South Gangbok High na mga tinawag niyang riffraff. Samantala, ipinaliwanag ni Bam Sangjang na marupok ang alyansa ng West at East Gangbok High, at tiyak na magbabantayan lamang ang dalawang panig pagkatapos bumagsak ang South Gangbok High. Plano niyang samantalahin ang kalituhan sa pamamagitan ng isang biglaang ambush, na may layuning hatiin at durugin ang kanilang mga kalaban. Tinawag niyang mga basurang West Gangbok ang mga ito. At agad namang sumagot si Hyun Dong Lee, inutusan ng lahat na maghanda. Nagbigay abiso ang quest window na ginamit ni Hyun Dong Lee ang tulang skill gamit ang metal pipe at agad silang umatake. Ngunit pinaalalahanan sila ni Hyung Lee na hindi pa ito oras para maglaro. Ipinaliwanag niyang mahaba pa ang tatahakin ng kanilang grupo kung nais nilang makahabol sa kakayahan ng kanyang kapatid. Tinawag niya silang top dog hunting team at inutusan na ipagtanggol ang South Gangbok High. Sagot ng lahat ay isang malakas na yes, ligpitin silang lahat.
Sabay-sabayang pagsugod. Sa gitna ng labanan, ipinagtapat ni Hyundong-lee na ang mga ito ay mismong top dog hunting team na dati nilang kakampi. Kaagad siyang tumawag kay Kim Soo-yeon at iniulat na nakakita sila ng grupong kaanib ng South Gangbok High at tinatapos na nila. Sinabi niyang pareho lamang ang sitwasyon sa panig ni Soo-yeon, na hindi niya akalaing ganoon pa karami ang natitirang kalaban at tila walang katapusan ang mga ito. Naitanong niya kung ano ang galaw ng East Gangbok High, at ipinaliwanag ni Soo-yeon na kapareho rin, parehong naghihintay at bumibili ng oras upang hindi sila ang unang umatake sa pangunahing puwersa ng South Gangbok. Naisip niyang napakabigat ng sitwasyon at baka hindi nila matapos ang labanan sa araw na iyon. Samantala, naalala ni Sik-kang ang plano ni Bam Sang-jang, hatiin at durugin. Ipinaliwanag niyang parehong nagkalat ang West at East Gangbok upang habulin ang maliliit na grupo. Kaya't labis silang abala para magbigay pansin sa South Gangbok High. Sabi niya, ito ang mismong pagkakataong kanilang hinintay. Ipinahayag niyang ang mga mataas na ranggo ng kanilang grupo ay magsasagawa ng ambush laban sa parehong West at East upang bawasan ang kanilang bilang at buhayin muli ang morale ng kanilang hukbo. Binigyang diin niyang para magtagumpay, kailangan niyang sumabak mismo sa laban. Ang top dog ng South Gangbok ay dapat humarap upang magtanim ng takot sa puso ng kanilang mga kalaban. Muli sa kasalukuyan, bumulaga si Sik-kang kay Hyundong-lee. Hindi tinabla ng mga atake ni Hyundong si Sik-kang, at matapos lamang ang isang malakas na tackle ay muntik na siyang mawalan ng malay. Mahigpit siyang sinunggaban ng kalaban, at malamig na sinabi ni Sik-kang na nakakaawang natalo ang South Gangbok High ng mga mahihinang gaya nila. Sa gilid, kinilatis ng top dog hunting team ang eksena at kinilabutan ng makitang si Sik-kang ay tinatawag na Rhino. Agad silang nagbulungan na wala silang laban sa halimaw na yun. Tinakat sila ng mismong presensya nito, na para bang handa silang mawasak anumang oras. Ipinaabot nila kay Kim Soo-yeon ang balita, may malaking problema dahil dumating si Sik-kang mismo sa kinaroroonan ni Hyundong-lee. Inamin nilang sila'y inatake habang hindi nakabantay. Tumugon si Soo-yeon na hindi siya kailanman nagpabeya, at humingi ng paumanhin habang iniisip na maingat niyang pinagpares ang pinakamahuhusay na manlalaban. Pinaalala ni Kuza na ipinares ni Soo-yeon si Haruki Jiakjang, habang siya'y kasama ni Kyuja. Ang panghuling pares naman ay sina Hyundong-lee at Go Hae-jin. Biglang dumating si Hae-jin, at nagbigay abiso ang quest window na ginamit niya ang camera card, isang normal na card na nagpapalabas ng holographic screen upang masubaybayan ang isang kasapi ng grupo. Ipinakita nito ang laban ni Sik-kang at Hae-jin. Tumapat sila sa isa't isa, at tinanong kung yun ba ang una nilang paglalaban. Kumpirmado ito, at sinabi ni Sik-kang na plano nilang hatiin at durugin, ngunit umaasang maiiwasan ang laban na yon. Ngunit sa panig ni Soo-yeon, naisip niyang bagamat may Sik-kang ang South Gangbok, sila naman ay may Go Hae-jin, at nagsisimula na ang isang laban na tila isang boss fight. Habang nagsasalpukan ang Rhino at si Hae-jin, tumindig ang balahibo ni Kim Soo-yeon, iniisip na ito na ang simula ng pinakamapanganib na yugto ng labanan. Inisip ni Kim Soo-yeon na kayang talunin ni Go Hae-jin si Sik-kang. Batid niyang matibay at matapang si Hae-jin at oras na upang ilabas nito ang buong lakas. Sumiklab ang sagupaan, at sa bawat salpukan ay umaalingaw ang tunog ng kanilang banggaan. Mabilis na nakalapat ang kamao ni Hae-jin sa mukha ni Sik-kang, dahilan upang mabuwal ito at masaktan ng husto. Isa sa mga kasapi ng grupo ang napabulalas, tinawag yung isang malinis na tama at inakala na mabilis ding matatapos ang laban. Sagot ng kasama niya, gaano man katibay si Sik-kang, ibang antas ang mga suntok ni Go Hae-jin. Masigla nilang hiyawan si Hae-jin, pinupuri ang kanyang kalamangan at hinihikayat siyang tapusin na ang laban. Sa isip ni Soo-yeon, naroroon ang KY fighting method, at sa isang huling suntok, tiyak na tagumpay ang makakamtan. Ngunit habang sumusugod si Hae-jin, hinubad nito ang kanyang pang-itaas at naghanda sa muling pag-atake. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Yahan kung bakit tinatawag si Sik-kang na Rhino. Ayon sa kanya, maaaring bugbugin ng kalaban ang katawan nito, ngunit sapat na ang isang tackle ng Rhino upang baliktaran ang laban. Tinitigan ni Soo-yeon ang quest window, iniisip na hawak na nila ang tagumpay kay Go Hae-jin. Subalit bigla siyang napatigil, nakita niyang muling umatake si Sik-kang. Muntik nang bumigay si Hae-jin, ngunit pinilit nitong manatiling matatag, pinipigilan ang bawat galaw ng Rhino. Malapit na ang kanyang panalo,
Subalit kapalit nito ay ang pangambang baka matalo rin sa isang iglap. Pagod at sugatan na rin si Sikkang sa dami ng tinamong tama. Kung makakalusot lamang si Heijan at makapagpatama ng isang malakas na suntok, tiyak na tagumpay ang sa kanya. Ipinaliwanag ni Yahan na ang pagiging rhino ni Sikkang ay hindi lamang dahil sa lakas ng kanyang balikat, kundi dahil na rin sa likas nitong pagiging agresibo. Kahit na herbivore, aniya, ang mga rhino ay marahas at walang inuurungan. At gaya ng kanyang sinabi, muling sumugod si Sikkang, paulit-ulit na tinatangkang ay patama ang tackle hanggang sa magtagumpay. Sa isang malakas na suplex, ibinagsak ni Sikkang si Heijan. Sa isip ni Heijan, tinanggap niyang iyon na marahil ang huling bugso ng laban. Nahulog siya sa sahig, at matapos ang pagbagsak ay ipinahayag ni Sikkang kay Bam Sangjang na natapos na niya si Heijan. Ikinagalak yun ni Bam Sangjang, tinawag itong mabuting balita dahil matagumpay nilang naisagawa ang plano ng divide and conquer. Alam niyang malaking kawalan para sa West Gangbok High ang pagkawala ni Heijan. Nang tanungin niya si Sikkang kung kumusta ito, inamin ng rhino na sugatan din siya ng matindi. Samantala, inisip ni Kim Soo-yeon na nawalan ng tiwala si Yahan sa sarili matapos magapi ng mag-isa ang buong action team ng East Gangbok. Ipinaabot niya ang balita na naroon si Yumna, at ipinaliwanag kung paanong inambus ni Yujana ang action team A at walang nakaligtas upang makipaglaban pa. Sa panig naman ng West Gangbok, malinaw na natalo si Gu Heijan. Alam nilang sinamantala ng South Gangbok High ang sitwasyon upang makalamang. Ipinahayag ni Chang Gangyong na malupit ang pagkakaistratehiya, at tinanong kung kailangan na ba niyang lumapit mismo. Dumating si Kim Soo-yeon sa lugar, nabigla ang ilan, hindi makapaniwalang dumating ito ng mag-isa. Ang iba ay humanga pa, tinawag siyang matapang at cool. Napangiti ang lalaki. Iniisip na isang kaakit-akit na kalaban si Soo-yeon. At tinanong ang sarili kung ano ang pakay nito. Ipinahayag ni Soo-yeon na nagkaroon siya ng kasunduan kay Yahan, mananatili silang magkaalyado pagkatapos nilang pabagsakin ang South Gangbok High. Paliwanag niya, malinaw na ngayon ang hangarin ng bawat panig, kaya hindi sila basta aatakihin ng South Gangbok sa likod. Tinawag niya si Ji Hyeljang at ipinaalam na hindi na kailangang mag-alala. Samantala, nagbubulungan ang mga kasapi ng South Gangbok. Ipinahayag ni Jonal Bang na narinig niyang natalo si Gu Heijan. Sumang-ayon si Yang Gibang, nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Kim Soo-yeon doon. Ginamit ni Soo-yeon ang Yet Bopti John at Hanol Bapi, habang nagbigay abiso ang quest window tungkol sa pangunahing misyon. Ang pangalawang quest ay ang pagtutulungan ng West at East Gangbok High upang talunin ang 20 mataas na antas na mandirigma ng South Gangbok High. Ipinahayag ni Soo-yeon na oras na para sa paghigante. Nagbigay muli ng abiso ang quest window na na-update ang quest. Lumapit si Soo-yeon kay Haro at tinanong kung kumusta siya, at sagot nito ay maayos siya. Sunod niyang tinanong si Kuza, na nagsabing nakararamdam siya ng kakaiba. Muling nagbigay ng abiso ang quest window, ang level up quest para gisingin ang mga kasapi ng crew na may potensyal na ranggong A o mas mataas. Gantimpala nito ang superior level up cards para sa lakas at resistensya, pati na rin mga superior random attack cards. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Kuza na may kakaibang gumigising sa loob niya. Nagbigay ng abiso ang quest window na nagsisimula ng gumalaw ang kanyang natatagong potensyal. Samantala, nilapatan ng benda si Sikkang sa kanyang mga sugat. Habang pinapahinga ang katawan, inamin niya na hindi niya inasahan ang ganoong katinding lakas mula sa kanyang nakalaban. Sumang-ayon si Bam Sangjang na hindi na ito kayang lumaban sa kasalukuyan at pinayuhan siyang magpahinga. Naibulalas ni Sikkang na kung mas naging desperado lamang siya, baka nakuha niyang talunin ang kalaban. Tinanong niya kung ano ang susunod na hakbang. Ipinaliwanag ni Bam Sangjang na ang plano ay pag-awayin ang West at East Gangbok High. Nagduda si Sikkang sa posibilidad ng tagumpay nito, ngunit iginiit ni Bam Sangjang na bagamat mahirap, mahalaga na magtanim sila ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig upang umatras ang parehong partido sa teritoryo ng South Gangbok. Dagdag niya, kailangang muling magbuo ng puwersa matapos ang lahat. Hindi nagtagal ay may sumugod na tauhan. Nagsasabing may masamang nangyari. Ipinaalam nito na nakipag-usap si Kim Soo-yeon kay Yahan at nagkaroon ng mainit na pagtatalo ukol sa kanilang alyansa. Mula noon, ganap nang nagkaisa ang West at East Gangbok laban sa kanila at malamang magsisimula na ang matinding opens iba.
Nagulat si Bam Sangjiang, hindi inaasahang nakumbinsi ni Suyan si Yahan. Payo niya kay Sik Kang na magpahinga muna at siya na ang maghahanda ng susunod na plano. Inutusan naman ni Sik Kang na palakasin ang morale ng kanilang mga tao sa pamamagitan ng balitang siya ang tumalo kay Gu Heijen. Nang gumaling, tiniyak niyang hahanapin at haharapin niya si Kim Suyan. Paglaon, tinipon ni Dong Yuwang ang lahat, inihayag na natalo ni Sik Kang si Gu Heijen at yun ang hudyat ng bagong panahon para sa South Gangbok High. Puno ng tiwala, hinikayat niya ang lahat na ipakita sa West at East Gangbok ang tunay nilang lakas. Sumigaw ng sabayang suporta ang buong grupo. Kasama si Siyong Ryu, buong sigla silang nangakong lalaban. Ngunit sa gitna ng sigawan, hinamon ni Dong Yuwang si Siyong Ryu. Nagtagpo ang kanilang lakas, at agad na naramdaman ni Dong Yuwang na isa itong halimaw sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagsusumikap, batid niyang matatalo siya kaya nagpas siyang tumigil at iniulat na tagumpay nilang natalo ang mga mandirigmang may ranggong ika-16. Samantala, tumakbo ang isang mensahero papunta kay Kim Suyan dala ang balita na si Yahan at ang kanyang mga mataas na ranggong mandirigma ay nakatalo ng 5 sa pinakamalakas ng South Gangbok High. Pawang may ranggo na ika-15 o mas mataas. Bagaman kakaunti, naghasik sila ng matinding kaguluhan sa labanan. Pinuri ni Suyan si Yahan at ipinahayag ang kumpiyansa sa kakayahan nito. Nabanggit ng mensahero na ang susunod na target ay si Ji-Yun Lee, ika-9 sa ranggo, na kasalukuyang namumuno sa maliit na grupo laban sa East Gangbok. Bagamat matatag, lantad siyang nalalagay sa panganib dahil sa malaking kalamangan ng kalaban. Lumingon si Suyan kay Kuza upang humingi ng tugon. Ipinahayag ni Kuza ang matinding kagustuhan niyang iligtas si Ji-Yun Lee, bagamat alam niyang delikado ito. Hiling niya kay Suyan na payagan siyang sumaklolo, sapagkat may espesyal siyang damdamin para dito. Pinilit niyang kumbinsihin ang iba, ngunit pinigil siya ni Jokjang. Ipinaliwanag nito na makikipagdigma siya laban sa East Gangbok kung sasama kay Ji-Yun, bagay na maaaring makasira sa bagong nabubuong relasyon nila sa kabilang panig. Sa kabila ng pagtutol, malinaw ang damdamin ni Kuza. Tahimik na nag-isip si Suyan at nagmungkahi ng ibang paraan upang maisakatuparan ang balak ng hindi tuluyang sinisira ang alyansa. Samantala, sa kabilang dako, may isang tauhan na nagulat kay Bam Sangjiang na humihingi ng tulong si Ji-Yun Lee dahil napapalibutan siya ng East Gangbok. Ngunit tumanggi si Bam Sangjiang, sinabing wala na siyang maipapadalang tauhan at gumawa na lamang ng palusot. Nagpatuloy si Ji-Yun Lee sa matinding laban, pinapabagsak ang marami sa kanyang kalaban. Pinuri siya ni Dong Huang at sinabing kamangha-mangha ang kanyang galing, na angkop sa kanyang ranggo bilang ika-9. Ngunit napansin nilang labis siyang napagod at iminungkahi na tapusin na siya bago pa makabawi. Si Jin Park ang sumugod, nagtaka kung bakit hindi nakailag si Ji-Yun at inisip na labis na itong nanghihina. Habang babuelo sa pagbibigay ng huling suntok, biglang sumulpot si Kuza. Iniligtas niya si Ji-Yun Lee, itinakip ang isang bag upang maitakas siya mula sa panganib. Sa kabila ng matinding kaguluhan, kinwestiyon ni Jokjang ang ginawa ni Kuza. Sinasabi kung bakit nito pinakawalan si Ji-Yun Lee. Ipinaalala niyang kaalyado nila ang East Gangbok High at ang ginawa ni Kuza ay maaaring hindi lamang makasira sa kanilang alyansa kundi maging banta rin sa kanyang kaligtasan. Ngunit pinanatiling kalmado ni Kuza ang lahat. Iginiit na walang dapat ipag-alala sapagkat ligtas ang kanilang kasunduan. Sa mapagbiro niyang tinig, tinawag pa niyang Bad Kitty si Ji-Yun dahil sa bag na nakatakip sa kanyang bibig. Doon, nakilala siya ni Jin Park. Sa pagkamangha, tinuoy siyang si Kuza ang taong mag-isang sumalakay sa North Gangbok at tinalo si Chen Akyong. Ipinakilala ni Jin ang sarili bilang Bagman Kim, isang bihasang master ng Taehon. Tinulungan niyang itakas si Ji-Yun, at sa kalituhan nito, tinanong kung bakit siya tinutulungan. Sagot ni Kuza, may bagay na kailangan niyang ibalik sa kanya, isang pahayag na lalo pang nagpalabo ng sitwasyon. Samantala, tiningnan ni Kim Suyan ang quest window at pinag-isipan ang tungkol sa awakening. Naalala niya ang sinabi ni Haro Siyang tungkol sa pagkatalo kay Jingguo, ang sakit ng pagkatalo, at ang biglaang sigla ng lakas mula sa matinding pagkadismaya. Maging si Hyundong Lee ay nagbahagi ng parehong karanasan, ang pakiramdam ng pagiging nahuhuli at ang biglang pag-usbong ng puwersa sa gitna ng galit at pagkadismaya. Unti-unting nauunawaan ni Suyan kung paano nagigising ang tunay na lakas, at naniniwala siya ngayong araw, si Kuza ay tuluyang nagising.
Ang kanyang pahayag, kinuha ni Kuza ang kanyang puso. Sa kabilang dako, dumating si Yujna at kinausap si Hakhenju, nagtatanong kung bakit sila pinapunta rito sa gitna ng digmaan. Sinabi nitong may mahalagang bagay na nakataya, ang kanilang kinabukasan. Ipinaliwanag niyang habang patuloy ang East at West Gangbok sa pag-atake, sila naman, bilang mga mataas na ranggong mandirigma, ay nagiging target din. Ngunit paano naman ang mga kasama nilang masasakripisyo? Binigyang diin niya na wala ng pag-asa para sa South Gangbok at na kapag nakuha si Sekkang, matatapos na ang digmaan. Iminungkahi niyang wakasan na ito alang-alang sa kanilang tropa. Ngunit sinalubong siya ng suntok at insulto ng isa sa mga kasama, ipinapaalala kung gaano kalaki ang naitulong ni Sekkang at kung paano sila lahat may utang na loob dito. Mariin itong tinutulan ang ideya ng pagtataksil. Sinabi ng isa pa na kung nais niyang sumuko at lumipat sa West Gangbok, siya na lamang ang gumawa nito. Lumabas siya ng silid, kasama ang kanyang mga tauhan, iniwang alanganin ang samahan. Samantala, magkasama sina Kuza at Ji-Yun Lee. Dito, inamin ni Kuza na kinuha niya ang kanyang puso. Nagulat si Ji-Yun, agad nakilala ang tinig, siya ang rascal na nakilala niya noon, ang lalaking may kasamang stray cat. Hindi siya makapaniwala na naroroon ito at animoy nangungutya habang patuloy siyang nasasaktan. Subalit pinigilan siya ni Kuza, pakiusap na huwag muna siyang magsalita at tingnan siya bilang higit pa sa isang kaaway. May nakarinig sa kanilang linya at napabulong na nakakapangilabot iyon at sulit isulat. Nagpatuloy si Kuza, umaasang mararating ng kanyang damdamin ang puso ni Ji-Yun. Sinabi niyang ang nakikita niya ngayon ay ang likod ng isang lalaking baliw sa pag-ibig. Dumating si Dong Huang at ang kanyang mga tauhan, nagbabala na mag-ingat dahil ang kaharap nila ay ang lalaking tinalo si Chin Hak-yong, isang master ng Tekken. Ramdam ni Kuza na magsisimula na ang kanyang laban. Sinugod siya ng mga tauhan, tinatawag siyang mahina at sabay-sabay siyang binulabog. Ngunit biglang tumulong si Ji-Yun, kumalas ng espada at inangkin ang laban, idineklara na ang kaharap nila ay ang likod ng isang lalaking baliw sa pag-ibig. Dahil sa kanyang tulong, muling nakapagsikap si Kuza, ramdam ang pagbabalik ng kanyang lakas. Pasasalamat ang kanyang naramdaman, at alam niyang ito na ang simula. Ngunit iginiit ni Ji-Yun na bumalik siya sa kanyang lugar. Siya na raw ang bahala sa mga mahihinang kalaban. Habang nakikipaglaban, iniisip niyang nakakatawa na may isang kagaya ni Kuza na nagmamahal sa kanya, sapagkat sa sarili niya, wala siyang karapatang mahalin. Hindi nagtagal, nagulat ang lahat nang biglang sumiklab ang kakaibang bilis ni Kuza. Itinapon niya si Jin Park sa pamamagitan ng nakamamanghang lakas. Nabigla si Jin Park, tinawag siyang fatty at sinabing imposibleng magkaroon ng ganoong bilis ang katawan niya. Iniisip kung may ginamit ba itong daya. Maging si Ji-Yun ay nagtataka, ramdam muli ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit tumindig si Kuza, ipinahayag na ito ang lugar kung saan siya dapat naruroon. Sa gitna ng kaguluhan, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ama, si Paul Bong-yong. Isinumbong ng kanyang ama ang pagnanais na ipaalam sa kanya ang katotohanan, ang kanyang tunay na pinagmulan. Mariing tinutulan ng kanyang ina, nais na manatili siyang walang alam. Ngunit iginiit ng kanyang ama na may dugo ng Yakuza sa kanyang mga ugat. Ang dugo ng Yanaki, ang pinakamakapangyarihang Yakuza Syndicate sa buong Japan. Narinig ang tanong kung ano ang maaaring mangyari kapag ang kanilang anak ay naging isang white ghost, at kung kaya ba niyang akuin ang pananagutan doon. Nais malaman ng ama kung sino ang tinutukoy na white ghost, ngunit agad itong ibinasura ng babae at sinabihan siyang huwag kailanman banggitin ito kay Kuza. Sumang-ayon siya at sinarili ang iniisip na baka dapat niyang ipaalam kay Yakuza ang katotohanan tungkol sa dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang iniinom niya ang tsaa, lumipat ang tagpo kay Kuza na nakikipaglaban kay Jin Park. Naguluhan si Jin Park nang tawagin siya ni Kuza na pangit ngunit malakas. Sa kabilang banda, napaisip si Kuza tungkol sa dugo ng Yakuza Syndicate na matagal nang namamayani sa Japan, at nagpasya siyang tugisin si Ji-Yun Lee, subalit tumanggi ito. Doon siya nagsimulang magduda kung ang dugo ng Yamazaki sa kanyang loob ay maaaring magbunsod ng isang bagay na hindi pa niya nauunawaan. Muling nagbigay alam ang quest window na ang potensyal ni Kuza ay tila pumipintig. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang nakatayo sina Kim Suyan at Haru Siang. Nag-usisa si Haru tungkol sa sitwasyon, at kinumpirma ni Suyan na tama ang kanyang inilalarawan.
Naibagsak na nila ang kanilang mga kalaban, ngunit paulit-ulit pa rin itong bumabangon na para bang walang kapaguran. Ayon kay Haro, hindi man gaanong banta ang mga ito, tunay na nakakaabala pa rin. Napansin ni Suyan na higit na nakapagtataka dahil dati mahihina lamang ang kanilang mga kalaban. Biglang nagbigay abiso ang quest window na muling bumabangon ang South Gangbok High. Tila pinapalakas ng di matinong pinagmumulan. Isa sa kanila ang nagpahayag na hindi sila pwedeng sumuko, habang napansin naman ni Suyan na ang kanilang mga kalaban ay mas lalo pang lumalakas sa bawat pagbangon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.